Okay na so natapos na natin yung parking lesson natin. Okay, so ngayon, dahil tapos na tayo, congratulations, tapos ka na sa iyong 8 hours na PTC. So last kong ituturo sa iyo, kung paano mo gampanan yung responsibilidad mo bilang isang driver at sa may-ari ng sasakyan. Yung pag-check ng makina. Okay, lagi mo tatandaan ninyo, ang right timing ng pag-check ng makina sa umaga, bago tayo bumiyahe, bago tayo mag-drive. Okay? Tinuro ko na sa iyo paano mabuksan itong hood. Pag napakabukas na ang hood, ang una-una mong i-check dyan ay yung mga terminal ng battery. Positive, negative. Okay, next mong i-check dyan, ito naman, langis. No? Ito itong tawagin ay dipstick. So kaya siya dapat umaga siya chine-check para makuha mo talaga yung tamang level niya. Yung may dot na pangalawang dot, dapat nandyan yung level niya. Ano? Okay, so ang langis ay ito for gasoline, no? Mayroong ordinary, polysynthetic, and semi-polysynthetic. Kapag magdagdag ka naman ng langis, dito mo naman ilalagay. And then ito, water coolant. Ha? Sa umaga nabubuksan yan kapag hindi mainit. Iwasan mong buksan yan, lalo na ngayon, katulad dito, mainit yan or overheat. Iwasan mo yan. So, ang dahilan lang naman ng overheat, kapag wala kang langis, nakalimutan maglagay ng tubig, sabog yung hose na yan, may tagas. At the same time, yung fan na yon kapag hindi gumana, overheat ka. Okay, so ito, chine-check din yan, yung belt ng alternator. No? So si alternator, siya yung nagbibigay ng kuryente kay battery. Tapos dito naman lang gagaling yung tubig sa wiper. Tapos yun, brake fluid, ha? Yan, para sa brake naman. So ganito lang kasimple na ang pag-alaga ng sasakyan. Every time na ikaw ay magpapa-PMS or yung pa-change oil, sa kasa walang problema kasi talagang ginagawa nila yon kahit hindi mo sabihin. Pero kapag halimbawa nasa mga gasoline station ka na o sa mga shop, sabihin mo sa mekaniko mo na, kuya, pa-check na po ako lahat. O pati pang ilalim mo noon, i-check niya, pati lining ng gulong mo, lilinisin niya yon. Pati mga tie rod, lahat, basta under charge maintenance, lahat i-check niya yon. Sasabihin niya sa'yo, Neng, magpapalit na tayo ng ganito. So, huwag ka namang hinayang sa ganun. Okay? So, ganun lang. And then, halimbawa, sa umaga, kapag napa-start mo na ang makina mo, dahil nakapag-check ka na, ang sunod mo naman gawin, i-open mo naman yung park light. Ito, park light. Yan. Park light. Tapos, ikot ka. Titingnan mo dito yung likod mo kung gumagana yung ilaw. Yan, gumagana. Plate number light, gumagana. Tapos, dito sa harapan, mayroon din yan, maliit. Yan, fog light, gumagana. Yun, gumagana. Next, buksan mo naman yung headlight. Yan, headlight. Kailangan gumagana lahat yan. Yan. So, may ilaw ka, no? Hindi pwedeng hindi kasi mahuhuli ka niyan. At the same time, unsafe yun kapag wala kang ilaw sa gabi. Buksan mo naman yung likod, Neng. Alam mo na ang bukasan ng likod, ha? Yan. Yan. Dito naman sa likod, ang chine-check naman, syempre, kailangan may early warning device ka. So, ang pagkabit ng early warning device, 4 meters lang, ha? Kapag two-way, isa sa likod, isa sa harap. Pag one-way, sa likod lahat. Ito naman ang pangkalas ng tornilyo ng gulong sa one. Kapag na-flat ka, syempre, may jack. Ha? Okay, ito naman yung spare tire kapag kotse. Ha? Yan. Ilang gulong ang chine-check sa sasakyan? Ilang gulong? Ilan dapat ang i-check mong gulong bago ka bumiyahe? Sigurado kang 4 lang? O dapat 5. Kailangan check mo rin spare tire. Thank you very much din ulit, Ninglo. Thank you sa tiwala mo sa Tolentino's Driving School, sa Kuya Ron mo. Lahat ng natutunan mo kay Kuya Ron mo ay dagdagan mo pa. Okay, tara, let's go. Balik tayo sa school.